Medyo tanghali na nga kami nagising ng mga oras na yan dahil nga wala ngang pasok ngayong araw. At yung niluluto ko ngang isda ay gulyasan nga yan, bali 1 kilo nga yung aking binili. Dahil nga pag bumibili nga ako ng isda ay 1 kilo talagang aking binibili kasi nga minsan nga ako nakakapunta doon. Para nga ma-stock nga tayo sa ating ref. Pero dahil nga marami na nga yung 1 kilo para sa amin dahil 3 lang naman kami ay hinati-hati ko na nga yan. Yung iba nga ay ginawa ko nga sabaw at ang iba naman ay paksiw. At yung mga natira nga ay nilagay ko nga muna sa ref dahil nga para sa susunod na magsabaw tayo ay meron nga tayong masasabaw. At nung mga oras na yan ay nilagyan ko nga sila ng asin. At yung nilalagyan ko nga pala ng asin ay yung ating sasabawan nga. At makwento ko nga sa inyo, alam nyo ba nung dalaga pa nga ako ay nagtataka nga ako kay mama kung bakit nga nilalagyan ni mama ng asin yung isda. Ang nasa isip ko pa nga nun, sabi ko nga bakit nga nilalagyan ni mama, baka nga aalat yung isda. Pero isa pala yun sa pinaka mas mabisang paraan para nga mas malasa yung niluluto nating isda lalo na pagsabaw nga. Kaya pala pag nagluluto nga si mama noon kahit nga isabaw lang ay malasang malasa na nga. At kahit nga malunggay nga lang ang ilalahok ni mama na gulay ay masarap na nga. At doon ko na nga nalaman nung nag-asawa na nga ako. Nga nung dalagang ako hindi ko nga alam inaya ko na nga ngayon. Na pag nagsasabaw nga ay malasang malasa nga. Kaya naman pag nabili nga ako ng isda ay tinitignan ko nga muna yung hasang. Dahil isa nga din yun sa mga tinuro ni mama sa akin bago nga ako nag-asawa na kapag bumili nga daw ng isda kailangan munang tignan yung hasang. Dahil nga minsan yung nabibili nating isda hindi nga natin alam na pagsariwa ba siya o hindi. Dahil minsan tinitignan nga natin sa mata. Pero hindi pala dapat sa mata tinitignan. Dahil nga may mga isda nga na hindi nga pula pero hindi na nga sariwa. Dahil nga ay nakababad na nga sa yelo. At nung mga time na yan ay kumukulo na nga yung tubig kaya naman nilagay ko na nga yung ating isda. At pagkatapos ko nga magpaksiw ay ito naman ang ating sinunod yung sabaw. Sayang nga lang at wala nga tayong malunggay kaya naman ito lang ang ating gulay ngayon. At ito na nga yung aking mga pamangkin at yung dalawa kong anak. Siksikan nga sila dyan. At kahit nga siksikan sila ay nag-i-enjoy naman. At nung mga oras na yan ay hinahanda ko na nga yung aming lulutuin mamayang hapon. Para nga sa merienda namin. Dahil nga may nabili nga ako kapon na saba kaya naman sabi ko nga igagawin ko nga maruya. Sa inyo po ba ano po bang tawag yan sa inyo? Basta maruya ang tawag sa amin dyan. At hindi ko nga alam kung ilang piraso nga yun kasi yung nabili ko nga kanina ay 1 kilo nga mahigit yun. Dahil yung iba ay nakain na nga ng aking mga anak. Pero okay lang yun kasi maganda nga yan sa mga bata kasi may potassium. At kung mapapansin nyo nga ay medyo madilim nga yung aking camera kasi hindi ko nga din pansin yan yung mga time na yan. Nilagay ko lang kasi yan sa pinakasulok-sulukan ng aming kusina. Nung mga oras na yan ay humingi na nga ako ng tulong sa aking anak na kuha na nga niya ako ng video. Kaya naman medyo maliwanag na nga ang ating video dyan. At nilalagyan ko na nga pala siya ng itlog. Bali 2 itlog nga pala ang ating ilalagay dyan. At hinalo-halo ko na nga yung ating saging at yung ating itlog. At buti na lang ay may nakita nga ako na cornstarch kaya naman ilalagay nga natin yan mamaya. At bago ko nga yan nilagyan ng asukal ay tinikman ko nga muna yan dahil nga baka masubran ng tamis. At pagkatapos ko nga lagyan ng asukal ay lalagyan na nga natin ng cornstarch. At dahil nga ikaunti na yung natira ng cornstarch ay lalahat na nga natin yan. Dahil sayang nga pag magtitira pa nga tayo. Kaya naman for the good na yan. At pagkatapos ko nga ibuhos nga lahat yan ay pinaikot-ikot ko nga ang ating harina. Charing! Parang ikaw pinaikot-ikot. At pagkatapos ko nga paikot-ikotin ay nagluto kaagad ako. Dahil nga para pagkagising ng aking mga anak ay may merienda na nga. At ayan na nga po tapos na nga po tayo magluto at 4 na piraso nga pala yan. Para mas masarap nga ang ating kain ay kailangan nating partneran yan ng Coca-Cola. Paalala lang po, hindi po ako endorsement. At habang kumakain nga ako ay napaisip nga ako ay sobrang laki nga pala yung aking niluto. Dahil nga kahugis nga ng aking mukha. At nakakalungkot nga pala pagka kumakain mag-isa kasi nga sanay nga akong kumakain nakasabay ko ang aking mga anak. At hanggang dito na nga lang yung ating video. Bukas na ulit. Maraming salamat po.